Ang kinilaw na bangus ay isa pang delicacy ng mga Pilipino at kadalasang inihahain bilang pampaganya o pulutan. Ito ay isang hilaw na salad ng isda na gawa sa sariwang mga cube ng karne ng isda na hinaluan ng suka, sibuyas, bawang, asin at paminta, at katas ng kalamansi. Kaya bakit mo dapat subukan itong kinilaw na bangus recipe? Sulit ba ang iyong oras? Oo, talagang sulit ito. Para sa isa, ito ay madaling gawin at ang mga sangkap ay hindi rin magastos. Gayun din, dahil kakain ka ng hilaw na isda, maaari ring mapababa ng recipe na ito ang iyong panganib ng mga atake sa puso at mga stroke. Ang isda ay karaniwang itinuturing na kabilang sa mga pinakamahusay na pagkain na maaari mong kainin para sa isang malusog na puso. Paghahanda. Ang paghahanda ng pagkaing Pinoy na ito ay napakadali na kahit isang bata ay kayang gawin ito. Ang isa sa mga sikreto sa paghahanda ng ulam na ito ay ang pagkakaroon ng pinakasariwang isda na gupitin sa mga cube. Ngunit alam mo ba kung sino ang pinakamahusay na tao upang maghanda ng ganitong uri ng ulam? Well, hindi ito ang mga chef sa magagandang restaurant o kahit na mga lokal, ito ang mga tatay na Pilipino na malapit ng maglasing sa anumang espesyal na okasyon. This kinilaw na isda recipe is really special. Tinatawag pa nga ng ilang mga tao ang kinilaw na sagot ng Pilipinas sa sushi ng Japan. Tulad ng sinabi ko, ang pagluluto na ito ay hindi kasama ang pagluluto sa apoy. Sa halip, ang suka ang magluluto ng karne ng isda sa pamamagitan ng pagbababad ng higit sa 10 minuto. Ang asid na nilalaman ng suka ay gagawing hindi transparent ang karne ng isda, na nagbibigay ng hitsura at texture ng nilutong isda. Alam mo ba na ang suka ay pinaniniwalaan ding pumapatay ng mga microorganismo na maaaring makapasok sa ating katawan? Ang aming Filipino-style ceviche ay mukhang nakakatukso na sa iyo. Tingnan ang mga sangkap nito ngayon at tingnan kung paano mo na makukuha ang iyong mangkok ng recipe na ito sa lalong madaling panahon. Ingredients: kalahating kilo bangus fillet gupitin sa mga cube, isang tasa suka, 1 tablespoon luya tinadtad, 1/3 tasa sibuyas tinadtad, kalahati tasa mga kamatis tinadtad, kalahati tasa mga pipino hiniwa, guys, optional. 7 mga pisi hiniwang mga sili, sili ng mata ng ibon o mahabang sili. 7 kalamansi kinurot, asin at paminta, paggubilin. 1. Hugasan at linisin ang iyong isda. 2. Hiwain ang iyong isda sa mga cube, na tinanggal ang mga kaliskis at buto. 3. Ilagay sa isang lalagyan, lagyan ng suka, at takpan. Hayaang umupo ito ng halos 1 oras. 4. Alisin ang suka sa isda. Hugasan ng tubig at alisan ng tubig. 5. Idagdag ang natitirang mga sangkap. Gayun din, magdagdag ng asin at paminta alinsunod sa iyong panlasa. 6. Panatilihin sa ref para sa hindi bababa sa 1 oras. Optional. 7. Ihain bilang pulutan o kasama ng kanin. Mga tips sa paghahanda. Isang gamitin ang pinakasariwang isda sa palengke. Dahil hindi ka kailangan ng recipe na ito na magluto gamit ang apoy, mahalagang pumili ng magagandang isda upang maiwasan ang pananakit ng tiyan para sa mga may problema sa pagtunaw. 2. Pantay-pantay na gupitin ang mga cube ng isda. Ang pantay na hiwa ay makakatulong sa karne ng isda na ganap na ibabad ang lahat ng bahagi nito ng suka at mga pampalasa. 3. Bukod sa paggamit ng sariwang karne ng isda, maaari ka ring gumamit ng sariwang luya at kaunting spiced na suka. 4. Huwag magmadali, hayaang lutuin ng suka ang karne ng isda ng mga 10 minuto o higit pa para maging perpekto ang lasa nito. 5. Kung maaari, gumamit ng coconut cane dahil mas masarap ang iyong kinilaw na isda. 6. Na maaari ka ring magdagdag ng gata ng nyog kung gusto mo. Wala nang ibabahaging sikreto sa pagluluto. Ibinuhos ko na ang sitaw para sa iyo na ace itong kinilaw sa unang pagkakataon. Ngunit kung mayroon kang sariling mga mungkahi sa pagluluto, mga trick, at mga tip na gusto mong ibahagi, huwag mo iyang magkomento sa kanila.